So yun, good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat mga kalingap. Nako, grabe, mainit-init po ang ating pag-uusapan sa umaga na ito. At ang oras po ngayon ay alas 10 ng umaga, araw ng Thursday dito sa Pilipinas po, ano? At ito muli ang inyong lingkod, Batang Elio. Grabe guys, nagkaroon na po ulit ng panibagong survey tungkol sa Dandit po, ano? At yun, talaga namang grabe, dinagsa. Talagang ang daming lumabas na nag-aabang. At ang pangalawang paksa po natin sa araw na ito guys, kung bakit nga daw ba ay itong si Medit ay pinapayagan ni Kalingap Prab na dumirekta sa mga sponsors. Hindi daw ba ito pagiging may pinapaboran daw ba itong si Kalingap Prab? At mamaya ay malalaman po natin lahat ang mga kasagutan dyan. Pero bago po yan guys, ay huwag po natin kakalimutan na suportahan palagi ang lahat ng programa ng buong Team Kalingap po, ano? Sa pangunguna ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, at syempre si Kalingap Prab. Bakit kailangan natin suportahan si Kuya Bal? Grabe, siya po ang founder ng Kalingap, no? Kung wala po si Kuya Bal, wala rin pong Kalingap Prab at wala rin po lahat ang mga ibang mga members ng Kalingap at mga partners, wala po yan. And pag wala rin pong Kalingap Prab, wala rin po tayo napapanood ngayon na nagugustuhan natin ng mga love teams at mga iba-iba pa pong pagtulong po, ano? And yan, so bago po tayo dumako doon sa unang paksa natin, ay mag-shoutout po muna tayo. Yan, unahin na po natin ang Team Dadit Worldwide, shoutout po. And Team Dadit International Solid Family, yan, shout out po sa inyo lahat dyan. Team Dadit Philippines Fan Group, yan, shout out. And Team Dadit International Italy, yan. And guys, hindi lang po dapat mga solid Dadit ang ating isi-shout out, no? Kahit Dadit po ang ating topic sa ngayon. Dahil alam ko po, may mga nagme-message din po sa comment section ko na mga fans ng iba-ibang love teams, kagaya nga po ng Jomcar, ng Edsy, ng Rara, ng Cedros, and pati nga po Argel, no? Marami yung pong mga viewers nila na sumusuporta din po sa Dandit. Kaya shout out po sa inyong lahat. Yan, lahat po ng viewers, saan man po kayong dako ng mundo naroroon. Shout out po sa inyong lahat. Ito muli ang inyong lingkod. At tara na, samahan niyo ako hanggang dulo. Pero bago po yan, ay kailangan po munang isang thumbs up. So yan, let's go! I don't give a fuck what you say. Ito po ang ating survey, ano, sa ikalawang pagkakataon, mga kalingap. Dandit Season 2. Yun. Tawag dyan. Dandit Season 2. Press 1 kung nag-aabang po ba kayo ng Dandit Season 2. Press 2 naman kung kayo ay press 2 kung hindi, ano? Press 1 kung nag-aabang kayo, press 2 kung hindi, press 3 kung sakto lang, parang ganoon, sakto lang, pwedeng yan. Press 1 kung nag-aabang kayo ng season 2, press 2 naman kung hindi, press 3 kung sakto lang. Ayun, maliwanag guys. Bumawi, oh. Bumawi ang mga Dandit. Ayan po, ang daming nag-aabang sila ng Dandit Season 2. Ayan. Grabe po. Siguro na-miss nila si Medit at si Dan sa vlog natin, ano? Alam niyo guys, no, maputol ko muna saglit, no. Kwento ko lang to. Last time kasi nung una nagpa-survey, di ba, bagsak na bagsak po yung survey ng Dandit. Grabe, ano? Pati may reactor din na bumoto na ayaw na sa Dandit. Sana wag na tayo makisali guys ng mga reactor dito, no. Sa mga viewers na lang po ito. Sabi naman ni Kalingap Prab nga po, no. Sa mga viewers, so mga reactor, wag na lang
sumali kasi dapat tayo sumusuporta sa lahat ng lahat ng programa ng Kalingap. So, hindi pa tayo kasali doon. Hindi ko na po papangalanan pero alam mo na po kung sino ka. And guys, no, grabe. Yun po yung pinost ko sa aking FB page na talagang bagsak na bagsak po yung yung survey nung una. And marami pong dumagsa na nag-comment, guys. Ang sabi po ay, paano po kami makakaboto? Iba-ibang ang oras po namin dito, nasa trabaho kami. Dahil nga po, ang karamihan nga po sa fans ng Dandit, no, ay international po. Worldwide po sila. Kumbaga, mga nasa iba-ibang bansa, halos yung binanggit nung nung nanood kayo ng birthday ni Medit, no? Talagang halos lahat na po yata ng bansa, nandun doon yung mga fans nila, no? At syempre, meron din dito sa Pilipinas, kaya lang, kung kukumpara mo sa mga nasa iba-ibang bansa, mas marami po sila doon. Kaya hindi nila naaagapan kaagad kapag nagla-live si Kalingap Rab. So, nagbigay naman po ako ng kaunting advice, no? Wala po tayo, ang sabi ko po, wala po tayong magagawa kasi ang nasusunod po yung oras ng Pilipinas. So, siguro, dahil sa sobrang pagmamahal nila sa Dandit, no, ay nagsakripisyo naman sila na magpuyat. Oras na po ng tulog nila. Siguro nakabukas pa po ang kanilang laptop o kanilang mga iba-ibang gadget, no, para naririnig pa rin nila yung kung may live nga itong si Kalingap Rab, makakaboto sila. So yan nga po nangyari. Ayan, nagdagsaan po. So yan, shoutout sa inyong lahat na nagsakripisyo para sa inyong para sa inyong minamahal na pinanunood, kagaya ng Dandit po. So yan, tuloy po natin. Thank you po, Racing Sun. Thank you po. Ayan po, dami. Bigla silang bumawi. Grabe. Siguro ito mga nasa 90% ang nag-won or more than pa. Baka 95 pa po. Ayan. Dandit Season 2 in Naga City. Daming abangers, oh. Grabe. Ayan, oh. Dami. Guys, napansin nyo, napapadighay na si Kalingap Rab sa dami ng mga bumoto ng one. Mga 95% ito, tapos yung 2, mga lang sila, sobrang konti. Oh, ayan. Puro 1 na po. Ayan, siguro mga 90%, tapos yung 2, lang, mga siguro mga 7% yung 2, yung 3% lang. Undecided. Ayan, so, ayan po. Ayan mga Kalingap. So, malinaw po yan, Malinaw po yan at marami po ang nag-aabang at marami ang nakamiss sa Dandit. So, bigyan natin sila ng chance, opening, Season 2. Kasi nung nakaraan ay... Season 2. Talaga ako nakaraan. Kaway. Aming nag-disagree, no? Bakit po? Yun nga po guys, no? Kaya mas marami yung disagree last time dahil nga po sa naipaliwanag ko na po kanina, no? Na hindi po nakahanda yung mga nagmamahal sa Dandit para bumoto. At least ngayon, aware na po sila na kailangan nilang bantayan ang mga pagla-live ni Kalingap Rab. So, good luck po sa inyong lahat and congratulations sa inyong pagsasakripisyo para sa inyong iniidolo nga po na Dandit. So, dito naman po tayo sa pangalawang paksa natin ngayong araw na ito, tungkol naman po sa sponsor at meron din po tayong masasabi dyan at may opinion din po tayo dyan dahil sa pagkakakilala na rin natin kay Medit. Yan. Panoorin po natin. Medit, okay lang tumanggap ng direct sa sponsor. Ganito po yan mga Kalingap, ang sabi ko po kasi kay Medit, okay lang na mag-ano siya ng sponsor, mag-entertain, pero kung yung mga hindi mo na kayang i-handle o yung sa tingin mo masyado ng basta alam naman nila yan alam naman nila yan kung kailangan ng ipasa sa atin, 'di ba? Yung mga mahirap i-handle. Pero kung kaya naman niya, okay lang. Basta sabi ko, basta si Medit kasi pagkakilala ko kay Medit is siya
matured na po si Medit. Saka strong True. siya, strong, Yan, totoo independent. Ano? Mhm. Kaya inalaw ko siya na okay siyang kanya ng sponsor, no? Tumanggap ng tulong. Basta sabihin sa atin or i-announce tuwing mag-vlog kami, pasalamatan niya 'yon para alam din natin yung mga natanggap niya, no? Ayan. So yun guys, no, sa tingin nyo ba totoong strong si Medit? Sa tingin ko po kasi ganun siya sa itsura pa lang po niya eh. Tsaka sa dami na po ng pinagdaanan niya bago pa siya ma-discover ng Team Kalingap po, ano. Ang dami ng gustong mag-discover din sa kanya before na hindi naman masyadong naging successful. Na kwento po yan ni Papa Omar tsaka ni Sir JM. Just si Sir JM ng birthday ni Medit po, ano. At marami pa pong nagkakwento na iba kung gaano kasipag nga itong si Medit at kung ano-ano yung mga pinapasok niya. Pero hindi po illegal yung mga pinapasok niya. Puro mga pang-professional po, kagaya po ng mga pagiging independent na endorser ng products sa Naga and pag-i-endorse ng mga iba-iba, kagaya ng mga clinics, etc. po, ano. At hindi lang yun. Pati sa pagtitinda ng kung saan nga po siya na-discover, no. So lahat yun ginagawa ni Medit. So napaka-strong po niyan. At nagsakripisyo nga po yan na tumigil sa pag-aaral para po tuloy-tuloy na matulungan muna niya ang kanyang mga magulang. So yan guys, and alam ko rin po na napanood nyo ang isang episode na kung saan ay talagang medyo hindi kinaya ni Medit, no? Yung mga pangyayari na regarding din po sa sponsor na parang nagkaroon ng away-away, ganyan. Hindi ko na po i-elaborate masyado kasi alam ko napanood nyo na po yun. Yun po yung isang bagay na hindi na niya halos nakayanan, kaya talagang sinabi niya kay Kalingap Rab. And beyond that, kayang-kaya na po niyang i-manage yung sarili niya kasi nga po, Medit is not just 22 years old, kundi experiencado na po siya na mag-handle ng mga iba-iba pong problema dapat sarili niya. So guys, tuloy po natin. So yun lang naman, basta sabihin lang sa atin kung ano yung mga niya. Saka kapag nakitaan niya ng red flag yung sponsor or mga sign na hinahawakan na sila, no? Kinokontrol na sila. Yan yun. Yan Mali mismo. na yun. Yun ay mali na. Pero so far guys, no, ewan ko kung tama yung aking nabalitaan na yung naka-anuhan niya before na isang sponsor ay okay na po sila ngayon. And congratulations po at nagkasundo-sundo na po kayo. Mas maganda pa rin yung nagmamahalan, nagkakasundo, no? Para alam na natin. Ang kailangan suportahan yung inyong iniidolo na si Dandit. Yan. So, iwasan po natin yung away-away at misunderstanding po, no? So, tuloy natin. Halimbawa, parang yung sponsor ay sinisiraan na kami sa kanya o kaya din-discourage na siya, no? Yun ay kailangan na nilang iwasan bago pa mahuli ang lahat. So, ayan, malinaw po, ano? Si Medit po ay, inalaw ko po siya dahil si Medit ay iba yung pagkakilala ko sa kanya eh. Yun. Pero yung iba man kasi, ano po kasi, depende po kasi yan. Merong mga beneficiary na ayaw talaga nilang mag-ano ng sponsor. Talagang inaano nila sa mga K-boys, no? Meron naman na natanggap, pero pakunti-kunti lang, parang kapag di na talaga, pag kailangan talaga, okay lang yun. Basta loyal sa Kalingap. Basta loyal tayo sa Kalingap. Pero mas maganda pa rin talaga yung mas okay pa rin talaga yung hindi direct, no? Hindi direct sa sponsor. Mas okay pa rin talaga yun para maiwasan yung mga dati nang nangyari, Mas maganda pa rin talaga. So yun guys, hindi naman po talagang pinagbabawal na talagang bawal dahil ayaw ni Kalingap Rab na dumirekta sa ang mga beneficiary sa sponsors, kundi ayaw na niyang maulit yung nangyari dati. Ewan ko kung updated po kayo doon kay Miss E dati, no?
na talagang isinikreto nila yung ugnayan nila ng direkta sa sponsor. Siyempre, nakakasama ng loob po yun, guys. Bilang si Kalinga Prab po ay isang producer, director, siya po yung gumagastos. Siya rin po ang handler at gusto niyang tulungan yung tao. Tapos biglang babaliktad out of the blue dahil nga po sa kagustuhan ng masolo ng sponsor. Pero hindi ko sinasabi lahat ng sponsors ay ganun, ay depende po yan sa gustong mag-sponsor. So far, yung mga sponsors ng ng Jomcar, ng EDSI, at ng iba pa, itong Dandy, napaka-open po nila na nakikipag-communicate kay Kalinga Prab. So, wala pong red flag sa mga yan. Lahat po yan ay mga positive. Yan. Pero kung total, yun nga, gaya ng sinabi ko, ang pagkakilala ko kay Medit is, matalinong bata naman po si Medit. Alam na niya kung ano yung tama at mali. Kaya, yun. Saka po kasi, isa pa kung bakit inalaw ko si Medit. Kasi malayo po si Medit sa amin, nasa Naga pa po siya. Yun, totoo yun. Mahirap, hindi ko mapapromise na anytime pwede kaming pumunta sa kanya. Hindi ko mapapromise na anytime pwede akong pumunta sa kanya. Kaya kung may magbibigay sa kanya, tanggapin niya and ipaalam lang po sa atin. Report lang. Report lang. Yun naman ang importante. So yun guys, madaling intindihin po yun. Ang Naga at Daet po ang distansya or oras ng ng travel, ng pagta-travel po nila. Nakasariling sasakyan pa sila. Inaabot po sila ng 2 oras. Grabe po yun. Siyempre, balikan, 4 na oras. Tapos siyempre, mag-uusap-usap pa doon. Ibang oras ulit yun. Yung preparation pa. Itong si Kalinga Prab po guys. Ang dami pong tinutulungan yan. Hindi lang po yung mga beneficiaries ang hinahandle niya, kundi pati yung mga iba-ibang nakapaligid sa kanya. Lahat, hinahandle po niya yan. Kahit mga K-Boys, hinahandle din po niya yan. Kumbaga, minamanage niya lahat yung kung ano yung dapat gawin, anong dapat gawin. Lahat, may K-Boys on mission, mga ganyan. So, hindi niya kakayanin lahat yan. So, intindihin na po natin. At may tiwala naman po siya talaga kay Medit. So, na natin po yan. Report lang. Ang gusto ko lang na... Total, nagre-report naman palagi itong si Medit as far as I know, no? At binabanggit din yan ni Kalingap Dan na talagang meron silang direct communication na lahat na nangyayari kay Medit, nire-report. Ay yung honesty, no? And transparency sa atin, yung walang tinatago sa atin. Yun yung maganda, walang tinatago. Open lang, open sa atin. Dapat wag i-allow ang direct sa sponsor kasi yun ang pinaglalaban ng DI ay lumalabas na may pinapaboran ko po. Ganito po nga yan. Medyo komplikado. Kumbaga, depende po talaga sa sitwasyon. May mga times na okay lang, pwede nating i-consider, or bigyan ng, yun nga. Kasi, kagaya nga po niyan, si Medit, kaya siya ay pinayagan ko na ng sponsor, sumagot sa mga sponsor kasi not anytime or kasi malayo nga po. Ang ibig po sabihin ni Kalinga Prab talaga dyan is kung yung sponsor padadaanin pa palagi kay Kalinga Prab ay yung mga padala or pera, ganyan, at kung dadalhin pa ni Kalinga Prab from Daet to Naga, medyo may kaunting hassle. Total, mapagkakatiwalaan naman po si Medit, kaya inalaw na niya, kumbaga pinayagan na niya na dumirekta sa sponsors. Yun lang po ang ibig sabihin ni Kalinga Prab. Hindi man niya madirektang sabihin, pero sa aking sariling pangunawa, yun po ang kanyang ibig sabihin. Ngayon, kung mali po ang aking ibig sabihin, please comment down kung ano naman po ang inyong opinion po. Explain ko na po kanina, malayo po si Medit. So, hindi namin hawak yung hindi po, kahit anong oras, anong araw ay makakapunta kami sa kanya. Yun po yun. Kaya sabi ko, kung may mga gustong tumulong, kasi ako, andyan na yung tulong. Kaya kung may gustong tumulong sa kanya, tanggapin na lang, no?
Yun. Basta i-report lang. Yun lang naman po. Basta i-report. Basta i-report. Guys, every time na may vlog si Medit or Dandit, kung kayo po ay palaging nanonood din sa kanila at sumusubaybay sa Dandit, mapapanood niyo po doon na sina-shout out niya yung mga nagpapadala or tumutulong. Yun po ang gusto ni Kalinga Prab, which is yun din naman talaga yung ginagawa na ni Medit, kaya hindi nagkakaproblema hindi nagkakaproblema si Medit tsaka si Kalinga Prab dahil nga po nasusunod naman po yung patakaran na para kay Medit. So yan po guys. Yan sa atin. Or sabihin sa vlog, pag tuwing mag-vlog kami, sabihin niya pasalamatan niya. Ganun. Yun, Pero yung yun, mga dito mismo. sa malapit, yun po, mas maganda po talaga. Huwag po tayong Huwag po tayong ng direkta sa sponsor. Huwag tayong tumanggap sa kanila. Kasi ang lapit. Yes, sa mga malapit, ang ibig sabihin po niyan, yung mga 10 minutes, 30 minutes na drive, ang dami pong alalay ni Kalinga Prab na anytime pwede niyang utusan. Dali mo. Kagaya nga po na nangyayari, Kagaya ni na Viancy, tsaka yung iba pang K-Boys, inutusan ni Kalinga Prab, dali mo to sa bahay nila kasi may padala yung sponsor. So kagad-agad na ipapadala. Pero kung ang pag-uusapan naman po ay 2 oras na biyahe na po, medyo hassle na po yun. Siyempre, yung mga K-Boys, may kanya-kanyang buhay din yan. May sarili rin po silang vlog, kaya medyo hassle po. Kaya ganun ang nangyayari. Intindihin na lang po natin. Madali naman po intindihin yun. In every rules, there's an exemption. Yun na lang po. Lang naman po Mas maganda ipalaano pa rin sa atin. Ipaabot pa rin sa atin, Halimbawa, yung mga nandito lang sa within Cam Norte, kung may tumulong man, ay di lang po. Kung may gustong tumulong, kasi minsan, syempre matanong mo na, gusto kitang padalhan, ganyan, anong details mo? Bigyan nyo lang po yung details namin. Details ko, ni Papa Joms, ni Edu, Marami pong pwedeng niyan. Yan. Yan po. Yan po yung Para wala pong problema. Pwede po tayong mag-entertain ng mga sponsor. Pero pag yung tutulong na, sa amin pa rin. Iano pa rin sa... Kumbaga, iano pa rin natin sa... I-report pa rin or sa atin pa rin padaan. Sa K-Boys pa rin natin ipadaan. Yun nga. May exception nga lang po, which is yung si Medit nga po. Kasi malayo po si Medit. Yun, So, yung kakasabi ko kanina. Hindi May natin exemption. tawag dyan. Kung kailangan niya ng pera po, ay di po natin palaging napupuntahan yun. Hindi natin Maliwanag. napupuntahan palagi. So yun guys, grabe ang linaw-linaw po ng mga paliwanag ni Kalinga Prab. Although paulit-ulit na po yung mga katanungan ay pilit pa rin niyang sinasagot. Kahit medyo sumasakit na yata yung ulo niya. Panay na ang hawak sa kanyang noo dahil puyat na. Nag-live po kasi si Kalinga Prab. Pasado alas 10 na po ng gabi kagabi, So yan guys, and congratulations din sa lahat ng mga bumoto ng 1. At kung isa ka doon sa mga bumoto ng 1, comment mo nga dito sa reaction video natin kung isa ka doon. So yan guys, maraming salamat muli sa pagsama niyo sa akin sa reaction video na ito. And magkita-kita po tayo ulit sa aking susunod na update. And gusto ko po sa susunod guys, gagawa ko ng mga maiigsing video, mga 3 minutes video lang para sa mga maiigsing update. So yan. God bless.